ay tumayo para sa ating panalangin na pangungunahan ni Jingjing. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Magandang umaga mga bata! Bago kayo umupo, pulutin niyo muna ang mga kalat na nasa ilalim ng inyong upuan upang ipunta sa tamang lagayan para ang ating silid-aralan ay maayos at magandang tignan. Mga bata, basahin niyo nga ang mga alituntunin natin sa ating klase. Magaling mga bata, sana sundin ninyo ang ating alituntunin. Ngayon mga bata, narito naman ang tatlong alituntunin sa ating klase. Ang unang layunin ay ang natutukoy ang mga elemento ng pabula tulad ng tauhan, tagpuan, banghay at aral. Ang ikalawa naman mga bata ay naihahayag ang sariling damdamin hingil sa mensahe ng akda. At ang panghuli mga bata ay nakakagawa ng malikhaing pagguhit batay sa wakas ng pabula. Mga bata, naintindihan niyo ba ang tatlong layunin? Kumusta kayo sa araw na ito? Kayo ba ay kumain bago pumasok sa ating paaralan? Ngayon mga bata, meron bang lumiban sa ating klase? Sino sila mga bata at bakit sila lumiban ngayon? Kung ganon, tatanungin ko sa kanilang mga magulang kung ano ang kanilang rason kung bakit sila absent ngayon. Ngayon mga bata, bibigyan ko kayo ng gawain. Ang gawain na ito ay tukuyin ninyo kung ano ang mga nasa larawan. Isulat ito sa inyong papel. Pagkatapos, sasabihin nyo ito sa harapan. Magbibigay lamang ako ng 1 minuto upang sulatin ito. Ayan, magaling mga bata. Titignan natin mamaya kung tama ang inyong mga isinulat. Ngayon mga bata, may babasahin tayong pabula. At ang pamagat nito ay ang leon at ang daga. Mga bata, bago natin ito basahin, may 5 mahalagang salita muna na sasabihin ng inyong guro. Naiintindihan niyo ba mga bata? Ang unang salita mga bata ay atungal. Okay, ano nga ba ang atungal? Ang atungal mga bata ay ang lakas na sigaw ng leon. Ang sunod naman mga bata ay dinaklot. Ito naman mga bata, ang dinaklot ay ang biglang paghuli sa isang animals. Ang sunod naman mga bata ay ang mahimbing. Ang mahimbing naman ay ang pagkasarap na tulog. Naintindihan niyo ba mga bata? Ang sunod naman mga bata ay ang napahalakhak. Ito namang napahalakhak ay ang tumawa ng malakas. Sunod naman mga bata ay ang lambat. Ang lambat naman ay isang
ginagamit upang huliin ang mga hayop. Ang panghuli mga bata ay ang utang na loob. Ang utang na loob mga bata ay pasasalamat sa kabutihan ng iba. Mga bata, bago natin basahin ang pabula, nais ko munang tanungin sa inyo, ano nga ba ang salitang pabula? Sa'yo, Dimple, ano sa'yo ang salitang pabula? Ang pabula po para sa akin ay naglalaman ng aral na mahalaga para sa mga mambabasa. Tama, Dimple. Ang pabula ay naglalaman ng aral na mahalaga para sa mga mambabasa. Sa pabula, gumagamit ng mga hayop o bagay na walang buhay bilang mga tauhan na nagsasalita at kumikilos na parang tao. Narito naman ang mga elemento ng pabula. Pakibasa ang una, Araceli. Pakibasa ang ikalawa, Denmark. Pakibasa ang ikatlo, MJ. Pakibasa ang panghuli, Sherry. Galing mga bata. Ngayon naman, babasahin natin ang isang pabula na pinamagatang Ang Leon at ang Daga. Pagkatapos ng ating pagbabasa mga bata, ay magtatanong ako sa inyo kung ano ang opinyon nyo dito sa ating pabula. Naintindihan nyo ba mga bata? Sa ating pagbasa mga bata ay gagawin natin ang dugtungang pagbabasa. Ang magbabasang una ay ang inyong guro o ako. At pagkatapos ko, tatawag ako ng isang mag-aaral na susunod na babasahin ang sunod na storya. Ang Leon at ang Daga. Noon ay may isang leon. Siya ay tinaguriang hari ng kagubatan. Sa di kalayuan, may nakatirang maliit na daga. Takot siya sa lahat, lalo na sa sarili niyang anino. Susunod naman ay si Bryce. Sunod naman si Axel. Sunod naman si Angelica. Sunod naman si Cara. Sunod naman si Trisha. Sunod naman si Chriselle. Sunod naman mga bata si Daniela. Sunod naman mga bata ay si Clarissa. Susunod na babasa ay si RV.
At ang panghuli mga bata, babasahin ni Desiree. Ito naman ang kabutihang aral na mapupulot. Huwag maliitin ang kahit sino, sapagkat ang maliit at mahina ay maaari ring makatulong sa oras ng pangangailangan. Ang kabutihang ginawa, gaano man kaliit, ay bumabalik. Magaling mga bata! Ngayon, handa na nating talakayin ang ating pabula na binasa na pinamagatang Ang Leon at ang Daga. Ngayon mga bata, pag-uusapan natin ang nilalaman ng ating binasang pabula. Mga bata, sino ang tinaguriang hari ng kagubatan? Bakit natakot ang daga sa leon? Ano ang ipinangako ng daga sa leon? Paano tinulungan ng daga ang leon? Ano ang aral sa kwento na natutunan mo, Jingjing? Tama mga bata! Ang inyong mga sagot ay tama lahat. Ngayon mga bata, bibigyan ko kayo ng gawain. Ang gawain na ito ay damdam ko, ibahagi ko. Mga bata, basahin nyo nga ang pamamaraan. Pagkatapos nito mga bata, pipili ako ng 5 sa inyo na pupunta sa harapan upang basahin ang kanyang isinulat at idikit sa pisara. Ngayon naman mga bata, magkakaroon kayo ng pangkatang gawain. Gagamitin ninyo ang inyong natutunan mula sa pabula. Hahatiin ko kayo sa 3 pangkat. At ang bawat pangkat ay bubunot ng mga sitwasyon. Ang mga ito ay hindi nang mamaliit ng iba, marunong tumanaw ng utang na loob, aral na napulot sa binasang pabula. Mga bata, nasa harapan na ang pangkatang gawain ng bawat pangkat. Pagkatapos ng inyong gawain mga bata, ipapakita ninyo ito sa klase at ipaliliwanag. Maliwanag ba mga bata? Magaling mga bata. Magaling mga bata. Sana ay marami kayong natutunan sa ating aralin ngayon. Mga bata, bibigyan ko kayo ng isang maikling gawain na pinamagatang iguhit ang wakas. Dito mga bata, iguhit ninyo ang sarili nyong bersyon ng wakas ng pabula. Lagyan nyo ito ng maikling paliwanag sa ibaba. Gumuhit ng isang eksena kung saan ikaw ay tumutulong sa iyong kapwa. Maliwanag ba mga bata? Gawin nyo na ito mga bata. Gawin nyo ito ng tahimik. Ipasa nyo na ang inyong bata. Mga bata, tapos na tayo sa ating aralin. Narito naman ang inyong takdang aralin. Basahin nga ang panuto mga bata. Ang inyong takdang aralin mga bata ay ipapasa ninyo ito sa susunod na ating pagkikita. Ngayon mga bata, tumayo tayong lahat para sa ating pangwakas na panalangin na pangungunahan ni Althea. Tayo ay tumayo at manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito.
Salamat po sa mga aral na ibinigay mo sa amin. Salamat po sa aming lakas at ang guro namin na laging nandyan upang gumabay sa amin. Ito lang po ang aming dalangin. Amen. Maraming salamat mga bata. Sana marami kayong natutunan sa araw na ito na gagamitin ninyo habang buhay.